Mahigit 11 oras ng bukas ang regular voting hours. Sa Pasig, may ilang botante na nahilo habang sila'y nasa pila. Update tayo riyan mula kay Mariz Umali. Mariz! Buong maghapon nga na naging maalinsangan ang panahon dito sa Pasig, partikular dito sa ating kinaroroonan dito sa Nagpayong Elementary School. Noong chinek natin, 34 degrees Celsius yung temperatura, pero mas mataas pa rito yung damang init. Kaya naman talagang may imagine mo kung gaano katindi yung nararanasan dito. Tapos dikit-dikit pa dahil sa sobrang dami ng mga botante rito. Katunayan dito sa Nagpayong Elementary School, 47,429 ang registered voters. Isa sa pinakamarami dito sa Pasig. Kaya naman, syempre, kung magkasabay-sabay na yan, nako, dikit-dikit para ng sardinas dito sa mga hallways, dito sa mga classroom. At syempre, yung singaw din, napakainit na rin. Kaya halos sunod-sunod na rin yung mga pumunta sa istasyon ng Red Cross sa may bungad ng Nagpayong Elementary School para magpa-check up. At lumalabas nga na tumaas yung kanilang blood pressure. Meron maaga pumunta, Kara, 6:30 a.m. pa lang. Kung tutuusin, 6:30, hindi pa yan masyadong mainit. Pumunta sila ng maaga para maaga rin sila makaboto. Kaya lang, ang problema, noong mga oras pa lang na yon, mahaba na rin yung pila. Kasi sa totoo lang, kahit na 7 a.m. yung simula ng regular voters, mga as early as 4:30 a.m., meron nang nakapila ng mga regular voters. Talagang kasing aga rin sila ng mga senior o mga priority sector. Kaya sa sobrang gutom nila, umuwi na muna sila at nahihilo na raw sila kasi pagbalik naman nila, sobrang init. Naglakad sila ng mga 20 minutos mula sa kanilang bahay papunta dito sa Nagpayong Elementary School. Tirik na yung araw. Kaya pagdating dito, nakaramdam na sila ng hilo, nagpa-check up sila, mataas yung kanilang presyon. Meron naman din tayo nakausap si Nanay Marilyn, katatapos lang niyang bumoto. At least siya, nakaboto na siya. Nakaramdam ng pagkahilo at pananakit ng batok. Ayon sa kanya, 5th floor pa kasi yung kinailangan niyang akyatin kahit na senior citizen siya. At naghintay pa siya dun sa taas ng 1.5 hours bago makaboto. Ayun, ang resulta, ang kanyang blood pressure 160/80. Ang abiso ng Red Cross, magpahinga muna siya doon sa istasyon ng Red Cross. Ayon sa staff ng Red Cross, mahigit 100 na yung nagpapatingin sa kanila as of 3 p.m. at karaniwan ang dahilan nga ay matinding sakit ng ulo at pagkahilo. May nahimatay pang araw ayon sa Red Cross dahil tumaas din yung blood pressure, pero sa kabutihang palad ay conscious naman na siya ngayon. Inaabisuhan ng Red Cross yung mga nagpapatingin sa kanila and even yung mga hindi nagpapatingin na lahat ay talagang mag-hydrate, uminom ng maraming tubig dahil sa sobrang init nga ng panahon at ang dahilan daw kasi ng kanilang pagkahilo at pagtaas ng presyon ay dehydration. Samantala, Kara, sa mga sandaling ito, past 4:30 na, 4:34 ay tuloy-tuloy pa rin yung dating ng mga registered voters dito sa Nagpayong Elementary School. Mahaba pa rin yung mga pila sa mga voting precincts. Meron dito yung mga nanonood lang muna ng nangyayari rito. Pero yung iba nakaboto na, yung iba hindi pa. Meron dito sa aking side, yung mga hindi pa nakakaboto, hinahanap pa rin nila hanggang ngayon yung kanilang mga presinto. Pero pasok na pasok pa naman sila doon sa oras kasi hanggang 7 p.m. naman yung pagboto. Pero yung mga doon sa priority polling place, hanggang alas 5 na lang tatanggap ng mga senior citizens, PWDs at vulnerable sector doon. At pagdating ng alas 5 raw, ay isasara na nila ito. At yung mga darating pang mga senior o yung mga PWD, kailangan na talagang umakyat sa kanilang mga presinto kung hahabol pa sila sa kanilang pagboto. So yan ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa Nagpayong Elementary School. Ako po si Mariz Umali ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. Kara? Maraming salamat, Mariz Umali.